Unfair nga ba kay Rave? Hindi dahil natalo siya sa wildcard challenge, kundi dahil parang hindi na niya naranasan ang totoong laban. Kasi kung pagbabasehan natin ang boto, si Rave ang isa sa may pinakamalakas na suporta. Siya ang may istoryang maraming humugot ng inspirasyon. Siya ang simbolo ng second chance na gusto ng marami. Pero sa isang iglap, isang task lang, isang laro, isang resultang hindi pumanig sa kanya. Tapos na agad ang kwento niya. At doon nagsimulang magtanong ang mga tao. Kung may task pala, bakit may botohan pa? Kung task ang magdedesisyon, bakit pinapili pa ang publiko? Kung wildcard ay para sa second chance, bakit parang naging shortcut para sa negosyo? Maraming fans ang nagsabi. Painrahan lang daw ang taong bayan. Nag-aksaya ng boto, nag-aksaya ng pag-asa. Tapos sa dulo, task lang pala ang basehan. At dito papasok si Rave. Kasi hindi naman tinatanggi ng fans ni Rave na fair ang pagkapanalo ni Elisa sa laro. Hindi nila sinasabing dinaya ang task. Ang sinasabi nila, ang sistema mismo ang hindi patas. Kasi si Rave, hindi lang siya contestant. Siya ay kwento. Kwento ng pagsusumikap. Kwento ng pagpupunyagi. Kwento ng taong maraming nakarelate. Kaya nga sabi ng iba, kung pagbabasehan lang sa boto at impact, si Rave ang pinaka-deserving na makabalik. Pero natalo siya sa isang hamon. Kahit milyon ang sumuporta sa kanya sa labas. Kaya ang tanong, para saan pa ang boto? Para saan pa ang tiwala ng fans? Para saan pa ang salitang, wild card? Kung sa dulo, parang kontrolado na ang resulta. May nagsabi pa, dapat ginaya na lang daw ang dati kina Ralph at Charlie. Hindi na dinaan sa wild card challenge. Kasi unfair daw talaga kapag pinapabalik ang may alam na sa loob at labas ng bahay. At dito mas lalong nasaktan ang mga taga-suporta ni Rave. Dahil pakiramdam nila, si Rave ang naging sakripisyo ng isang sistemang hindi malinaw. Siya ang naging patunay na kahit gaano kakalakas sa boto, kahit gaano karami ang naniwala sa'yo, pwede ka pa ring matalo sa isang iglap. At mas masakit pa roon, ang makita siyang tanggapin ang resulta ng tahimik. Walang eskandalo, walang paninisi, walang drama, pero sa likod ng katahimikan niya, ang daming taong nasaktan para sa kanya. May nagsabi pa, almost 500,000 daw ang nagastos ng kabila, pero mas malaki pa rin ang boto ni Rave. At doon lalong lumakas ang hinala. Nasa pub, hindi lang lakas ng loob ang labanan. Hindi lang galing sa task. Hindi lang dami ng boto. Pera, plot, twist, at business. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Rave pa rin ang lumalabas na panalo sa mata ng marami. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa pagbalik sa bahay ni Kuya. Nasusukat ito sa dami ng taong naniwala sa'yo. Sa dami ng taong na-inspire sa kwento mo. At sa dami ng pusong nagtanong, bakit hindi si Rave? Kaya ngayon, ang tanong ay hindi na lang kung unfair ba ang wild card. Ang tanong ay, paano kung si Rave talaga ang pinaka-deserving? Pero hindi siya ang pinili ng sistema. Paano kung ang tunay na panalo ay hindi ang bumalik, kundi ang iniwan na may dignidad, respeto, at pagmamahal ng tao? Kasi sa dulo ng lahat ng ito, si Rave ang patunay na kahit hindi ka makabalik sa bahay ni Kuya, pwede ka pa ring manatili sa puso ng bayan. At minsan, iyon ang mas mabigat, mas totoo, at mas mahalagang panalo.